araw po sa ating lahat. Welcome back po sa ating 365 Daily Devotion with Pastor Russell Ocampo. So, ang topic po natin for today, bakit sinabi ni Jesus na siya ang daan, katotohanan at buhay? At meron tayo ng concept na Jesus, the way, the truth, and the life. Sabi dito, when Jesus declared himself as the way, the truth, and the life, he claims more than moral guidance. He reveals that everything the temple once symbolized access to God, truth, and life is fulfilled in him. The temple was God dwelling and the palace of sacrifice and forgiveness. Jesus is the true temple, meeting place of God and humanity, where salvation is found in rituals or spaces, but in Christ to bring us to the Father. At may kita natin ito sa John 14 verse 6, sabi dito, Jesus answered, I am the way and the truth and the life. No one comes to the Father except through me. Sa Tagalog po, sinabi sa kanya ni Jesus, ako ang daan ng katotohanan at ang buhay. Walang ibang makakapunta sa akin kundi sa walang makakarating sa Ama kundi sa pamamagitan ko. At ngayon po, share ko po yung mga natutunan ko sa naging topic po natin for today. So, sa teaching po natin dito, sinabi na Jesus is the way, the truth, and the life. So, sa first teaching po natin, Jesus is the only access to the Father. So, sinabi rito na si Jesus is yung magiging way natin and syempre, siya rin yung magiging kaisa-isang access natin upang makapunta at makilala ang ating Panginoon. Sa ating second teaching naman, Jesus is the fulfillment of all symbols. So, pinunan lahat ni Jesus yung mga simbolo sa kung paano natin makikilala si Jesus, sa kung paano tayo magkakaroon ng bonding sa Kanya or yung magkakaroon tayo ng relationship with Him. Sa ating third teaching naman, Jesus Himself is our eternal life. So, sinabi rin nito na si Jesus, siya sa sarili niyang buhay siya sarili niya na buhay na mayroon siya, nasa kanya yung eternal life na ibinibigay sa atin ng Panginoon. Siyempre, sinabi rito na siya yung buhay na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So, sa ating application naman, first application, approach God through Jesus, the true temple. So, kailangan natin i-approach ang ating Panginoon sa pamamagitan ni Jesus. At syempre, paano natin siya makikilala? Sa pamamagitan din ni Jesus. Even though gumamit na ng tao ang Panginoon upang mas makilala natin si God. But then, ang una niyang disipulo dito sa mundo ay si Jesus upang mas makilala pa ng mga tao siya. So, sa ating second application naman, believe that Jesus is both exclusive and inclusive. So, dito sinabi na dapat, ito yung sinasabi dito na exclusive and inclusive. Sinasabi dito na dapat naniniwala ka na ang Diyos ay nagkatawang tao sa mundo natin upang sa ganun, mapagbayaran ng mga tao or ginamit niya si Jesus upang masingil sa kasalanan ng mga tao. So, sa ating second application, sa third application natin, commune with God through prayer and meditation. So, let's have communicate with God sa pamamagitan ng, syempre, sa prayer natin and syempre, pag meditate natin sa Kanya na nakikipag-usap tayo. Hindi lang sa pamamagitan ng prayers, but then, sa pagbabasa ng Biblia. So, sa ating discussion, how much time should you spend in Bible reading, prayer, and meditation? Para sa akin kasi, hindi naman siya nag-equivalent sa kung ilang oras ka makikipag-usap sa Panginoon, magbabasa ng Biblia, or magme-meditate every day. As long as alam mo sa sarili mo na nagawa mo ng mabuti yung pagbabasa ng Biblia, pagdadasal ng bukal sa loob ng puso mo, at syempre yung pagme-meditate sa Panginoon. Hindi doon nagmamatter sa kung ilang oras ka dapat magbabasa, but then kung gaano ka kawiling pag-aralan yung salita ng Diyos at makipag-usap sa Kanya. So, sa ating alternative question na tabi for this devotion, natutunan ko sa devotion natin ngayon na si Jesus is
sobrang blessed dahil binigay siya sa atin ng ating Panginoon. Ganoon na din tayo na hinayaan niya magkatawang tao ang sarili niya sa kapayapaan lang natin. And how can you practically apply devotion? May apply ko sa sarili ko yung devotion natin ngayon sa pamagitan ng mag-meditate palagi sa Panginoon, na hindi porket everyday nakakabasa tayo ng Bible or sabihin natin kahit isang verse within the day, kailangan nagpo-focus din tayo sa pagme-meditate sa Panginoon. At syempre yung pananalangin natin, gawin natin siyang daily, hindi man lang sa pagtulog, but din sa pagising natin, kailangan natin magdasal sa bawat ginagawa natin, sa pagkain, sa pag-alis, sa lahat ng bagay. Kailangan nakikipag-usap tayo sa ating Panginoon. So, ayun lamang po for our today's discussion. Thank you for watching.